Nabulaanan ang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kaugnayan sa mahigit 2 billion pesos na proposed budget ng kanyang tanggapan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. We in the OVP Tradisyon tuwing budget hearing na palusutin agad ang budget proposal ng Office of the Vice President. Pero sa pagharap ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Appropriations kanina, 17 kongresista ang nagpalista para magtanong tungkol sa mahigit 2 bilyong piso na hinihingi ng OVP. At nang mag-umpisa ang pagdinig, humirit agad si VP Sara. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. I will leave it up to the House to decide on the budget submitted. You know, you've been here many times for our budget briefing, that this is an important part of the budget briefing. The GAA, the General Appropriations Act, is arguably the most important piece of legislation every year. At kasama po ito, ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ninyo ay napaka-importante pong input sa aming pong trabaho. So, yun po, kami po ay we will proceed to ask questions. Dahil hindi pinagbigyan ng komite, natuloy pa rin ang pagtatanong ng mga mambabatas. Unang umusisa sa budget si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na kinuwestiyon agad ang 125 million pesos na confidential fund na nakuha ng opisina ni VP Sara noong 2022. Ayon daw kasi sa Commission on Audit, may notice of disallowance o irregularidad sa paggastos sa nasabing pondo. Kinuwestiyon din ni Castro ang umunay mabagal na utilization o paggastos ng OVP sa 2024 budget. Utilization ay napakababa. Pero siyempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, Dito na tila nagpantig ang tenga ni VP Sara na agad namang pinasaringan si Castro. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of of the order, House Madam of Chair. Ito yung sinasabi. Representatives. This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, Madam confidential Chair. funds. Nasaan dito? Nasaan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Giit naman ni House Appropriations Committee Senior Vice Chair Stella Kimbo na sa sulat na ipinadala nila sa OVP na kasama sa pag-uusapan ang comparative budget allocation at utilization rate mula taong 2019 hanggang 2023. Pero si VP Sara hindi na sinagot ang anumang tanong tungkol sa confidential funds. Dito na bumelta si Castro sa pagtawag sa kanyang convicted ng bise. Hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. Kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. No? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Bakit mo ako kinocrucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit, and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, we Bakit napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Dito na sumingit ang kilalang kaalyado ng bise na si dating Pangulo at House Speaker at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Hirit niya, hindi na raw dapat pinag-uusapan pa ang confidential fund. When we want to question something about performance, we question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. Pero tinablayan ni Kimbo. I believe we owe it to the people to understand what happened. I think it's worth assessing what we did in 2024 in order to know what to do in 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian